Hello Aquarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Aquarius. Tough love. Ito na yung tamang panahon para sabihin ang katotohanan na matagal mo nang itinatago or ayaw sabihin. Ngayon naman guys, kuha tayo ng tarot cards para malaman natin kung ano ba ibig sabihin ng tough love. At saka, kukuha din tayo mamaya ng gemstone para sa kung ano yung paparating o kaya advice. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Lovers, the Devil, at Queen of Pentacles. Itong mga cards na to, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, ang relasyon, merong nakakabuti, meron ding nakakasama. At ang advice ng mga cards ay hanggat maaari umiwas sa temptation para magiging maayos ang buhay mo. Manatiling may kontrol at huwag abusuhin yung pagiging maluwag ng person mo sa iyo. Kasi 3 cards na ito ang nagsasabi na kailangan ng balanse sa love, sa relasyon, material, at saka syempre sa spiritual. Kailangan ang sentro ng relasyon nyo ay Diyos. Sa business or career, maganda yung nagiging takbo. Kasi meron kayong partnership at magandang teamwork. Pero naman, kapag trabaho, hindi pwede yung nananamantala sa kapwa. Halimbawa, yung manghihipo, yayakapin, hindi yun nakakabuti. Maganda na sana yung karir mo pero kapag ganito yung kasama mo, ang ilan sa inyo, temporary lang yung magiging trabaho. Mukhang aalisan mo to, na mas mabuti pa nga. Ang ilan naman na naghahanap ng trabaho, may person na makakatulong sa iyo para bigyan ka ng kaalaman kung saan ka makakahanap at kung paano. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na magkakagusto sa iyo. Ano siya totoo sa feelings niya. Na matagal ka na talaga niyang gusto, hindi lang niya masabi. Hinalo ka lang na maigi yung gemstone. Ang gemstone ay milky quartz. Ito yung stone na pampakalma at saka kaalaman sa bawat lesson na natututunan mo sa buhay mo. At saka guys, hindi yan basta bato lang. Meron niyang power. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag yung palaging available ka sa potential person. Hayaan mo na mamiss ka rin niya. Heavenly helpers. Ang ibig sabihin nito guys ay sa mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan, tinutulungan ka ng angels mo or ng guide na nasa tabi mo at lagi kang pinoprotektahan. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo, 2 cards na yung nagsasabi na magbabalik yung init nito. Pero ang ilan sa inyo, mas priority ng person mo yung physical contact, pero hindi niya ipapakita na romantic siya. Ito yung problema ng ilan sa inyo, na yung person mo sa harap ng maraming tao, pinapakita niya na sweet kayo, happy, pero ang totoo ay hindi naman talaga.
Hindi niya ipinapakita yung pagiging romantic kapag kayong dalawa lang. Ang ilan sa inyo nasanay ka na lang sa person mo at pareho yung pakikitungo mo sa kanya at saka sa kapwa. The Wheel of Fortune, Seven of Wands at King of Pentacles. May pagbabagong mangyayari sa buhay mo at ito yung pagkakataon mo na para depensahan yung sarili mo sa mga darating na trial o kaya challenge. Kasi yung pagsubok na darating, yan yung magbibigay sa'yo ng katatagan at saka pagsusumikap para makamit mo yung success. Meron naman talaga at ito yung nakatadhana. Kung paano mo malalagpasan yung mga challenges ay yung mga pinaniniwalaan mo, yun yung panindigan mo at saka protektahan kung ano yung mga bagay na importante sa iyo. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na maganda yung kita mo sa financial dahil na rin sa angkin na talento or yung abilidad na meron ka. Magpapatuloy ito na magiging maganda yung kita mo. Ang ilan sa inyo paunti-unti yung increase ng income. Pero guys, sa tagumpay, kahit na nasa sa iyo na, meron pa rin mga hadlang. At ang dapat mong gawin, katulad na sinabi kanina, na protektahan para mapagpatuloy mo. Sa mga single, ang advice ng mga cards, kung meron kang potential person na nagugustuhan, ipaglaban mo yung totoong nararamdaman mo sa kanya. Ang ilang single, may potential person ka makikilala na meron talaga siyang kaya sa buhay. At saka sa mga single, marami kayong adventure na gagawin, healthy at permanent ang magiging relasyon or connection. Ito ay hematite. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ng pagkakaroon ng balanse, maging confident sa sarili, magtiwala, at saka yung magkaroon ng tapang. Yung bang lakasan ng loob. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship, kung meron kayong hindi pinagkakaunawaan ng person mo, ay pag-usapan nyo ulit. Connection. Ang ibig sabihin ng card na ito ay napaka-bless mo sa iba't ibang paraan na hindi mo ma-imagine. Ikaw ba naman tulungan ka ng guides mo or ng angel mo? Hindi ka pa ba special? Ayan guys, ituloy ko na. Kaya ko sinabi sa mga nasa relationship na pag-usapan niyo ulit ng person mo yung problem kasi may mga taong hadlang sa relasyon niyo ng person mo or inggit. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, honest naman yung person mo sa'yo. Kaya lang meron siyang ugali na hindi niya talaga maiwasan. At ang advice ng mga cards, dapat alam mo kung paano estimahin yung person mo dahil sa behavior niya. Kasi kung hindi, pareho kayong may stuck sa problema. Queen of Swords in reverse, the Strength at the Hierophant. Hanggang dito sa mga cards na ito, ipinapakita na kailangan talaga ng communication. Kasi ang ilan sa inyo, yun yung wala. Maybe sa trabaho or sa relasyon. Para nagkakaroon ng kasagutan, yung mga tanong mo, hindi ka na kailangan gumastos kasi kukumprontahin mo na lang yung person kung bakit ganito yung situation. Kailangan ng patience, kahit na mahirap yung magiging pag-uusap. At saka kahit dito sa mga cards na ito, ipinapakita pa rin na ang ilan sa inyo matagumpay sa career at saka sa financial. At ang advice ng mga cards, naka-2 cards ka na magtiwala sa sarili at saka sa mga paniniwala, lalo na sa Diyos.
Ang ilan sa inyo, kung meron kang gamot, huwag mong kalimutang inumin para ma-maintain mo na maayos yung kondisyon mo. At ang ilan naman, dalawang cards na yung nagsasabi na nagkakaroon ng improvement ang kalusugan dahil pinapangalagaan mo ito. Ang advice para sa ilang single, kapag may person kang nakilala at nakarelasyon ito, huwag mong isipin na forever na kayo kasi hindi ganun. Ipagpatuloy yung sincerity sa pakikipagrelasyon kasi dalawang cards na yung nagsasabi na marami pang darating na para ma-meet mo yung true love mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo malamig sa isa't isa. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan na yun. Ngayon yung importante at saka kailangan nyo mag-usap. At pakinggan kung ano yung totoong feelings ng isa't isa. Ito ay rhodonite. Ang ibig sabihin nito ay i-apply sa sarili ang calmness, healing, balance, at forgiveness. I-add ko lang para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, dalawang cards na yung nagsasabi na yung problema ang mas nagpapalapit sa inyo ng person mo. Itong bottom of the deck na 5 of Wands ay binibigyan ka ng advice na huwag kang matakot na sumubok kasi meron pa ring progress na mangyayari sa buhay mo. At may magandang outcome ito sa huli. Itong 8 of Swords naman, binibigyan ka ng advice, nakadalawang cards ka na nga na pag-isipang mo mabuti yung mga sitwasyon na nangyayari sa iyo para ito na yung maging simula para makamove forward ka sa sitwasyon. Mag-focus at huwag magmadali. Itong 10 of Wands naman, pinapaalala sa iyo lahat ng effort na ginawa mo sa nakaraan na may magandang resulta. Para ma-achieve mo yung dreams mo, kailangan ng extra effort, maging creative at saka maging positibo. At saka pansin ko lang sa mga cards mo na ang dami ko nang nilabas na cards. Pero ang ilan sa inyo, kahit na marami kayong pagtatalo ng person mo, hindi kayo naghihiwalay. Sabay niyong hinaharap ng person mo yung problem or sitwasyon sa relationship. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 1, 3. Your angels are reminding you to stay positive, focus on the positive things in your life, and keep optimistic thoughts. 8, 1. The number is revealing the onset of harvesting time. Work hard towards your wealth because real success begins with you. Affirm, you are about to be happier than you've ever been soon.